Magandang araw po sa inyong lahat. Tagalog no oshirase desu. Yamashita Melinda toshimasu. Palima Belinda, yoroshiku onegai shimasu. Yoroshiku onegai shimasu. Hisashiburi da ne. Hisashiburi desu. Melinda. Okay, konkai mo yoroshiku onegai Ja, mata shimasu. yoroshiku onegai At shimasu. mauuna na ako. Okay. Okay. Mauna na po ako sa mga impormasyon natin. Tungkol po ito sa mga pamamaraan sa pagpasok po sa nursery school or in Japanese po, Hoikuen no New and Tetsuzuki o shite kudasai te yu koto desu. So, kung may mga anak po kayong papasok sa nursery school ng Shizuoka City simula po sa Abril 2014 ay maaari na kayong mag-apply simula Oktubre 1, Martes. Etong sa darating na Oktubre na po yan, ano? So, ang nursery school po ay para po yan sa mga naninirahan dito sa Shizuoka City. Maaaring pong ipasok ang bata sa nursery school kung sakaling ang mga magulang po ng bata ay may trabaho araw-araw o may sakit yung mga tagapag-alaga po sa bata, ano? So, maaaring ipasok po ang bata sa nursery hanggang hanggang 8 oras po, ano. Kung mas tatagal pa ang kailanganing oras ay maaari ring pag-usapan nito. Ang kabayaran po sa nursery ay depende po yan sa kita ng pamilya at sa residence tax. At malalaman din po ang dapat bayaran pumasok na sa nursery, bali kung papasok po sila o mag-start sila sa nursery schooling na yung mga bata, doon pa lang malalaman kung magkano po yung babayaran, ano? Bali sa kalagitnaan po yan ng Abril malalaman. So ang pagpapaalaga naman po, yung mga lalagpas po sa oras ng 6:00 ng gabi ay bukod rin po syempre yung mga babayaran, ano. Ang application form po ay laan mula Oktubre 1, Martes po yan, ano, para sa pasukan mula nga po sa Abril 2014. So makakapag-apply kayo sa mga nursery school o sa mga child care division ng inyong nasasakupang distrito o district office. So ipasa po yung aplikasyon mula Oktubre 1, Martes hanggang 15 na yan ng Oktubre po, ano. At para sa iba pa pong impormasyon, maaari po kayong makipag-ugnayan sa inyong mga nasasakupang distrito sa Hoiku Jidoka o yung tinatawag po nating Child Care Division sa may Aoi District, sa Suruga, sa Shimizu po ay meron at sa wikang Japanese po lamang. At para po dun sa mga sumusunod na telepono ng mga bawat distrito ay nandito po yan sa screen, so pakikuha na lang po nung guide dito. So, tungkol naman po sa ating yung mga guidelines o yung mga pagpapayo tungkol po sa mga kalamidad or in Japanese, Jishi ni Sunhaite 1.2 advice ay ibibigay naman po sa inyo ni Belinda. Maraming salamat, Ate Mel. Hi. Okay po, ito po yung paghahanda sa kalamidad. Kailangan po pag-usapan ng pamilya. In Nihongo po, kazoku de hanashi ao. Tama ba yun? Tama, very good. Anyway po, hindi natin alam kung kailan po darating ang lindol, ano. Bago lamang maganap ito ay kailangang pag-usapan na ang buong pamilya ang mga dapat gawin sakali mang magkalindol para po sa kapakanan ng lahat o ng nakakarami. Then, kailangan nga po pag-usapan kung sino ang titingin sa mga bata at mga may edad sa pamilya. At kailangan din po, isa pa ay yung maghanda ng mga pang-emergency na gamit po, at dadalhin gamit sakali mang mag-evacuate po tayo. At isa pa pong paalala, alamin din ang pinaglalagyan ng mga fire extinguisher at ang mga paggamit nito. At mag-aral din po sa pamamaraan din daw po yung ng first aid din. And sakali man daw pong lumindol, hindi natin tiyak kung magkakasama ang buong pamilya po, sakali mang hindi magkasama sa pagkakataong lumindol nga po ay mainam na alamin natin kung paano dapat po kumontak sa isa't isa. Halimbawa nga po, maglagay tayo ng memo sa ating mga pintuan ng bahay, tumawag sa kamag-anak din at gamitin ang Saigai Yo Dengon Dial
o yung Saigayo Dengon Ban Service. Ito yung natawag na mensahe sa oras ng kalamidad sa pamamagitan ng telepono o message board. At isa pa po ay alamin din ang inyong mga evacuation center. Mahalaga po iyan. At ito pa po, yung panghuling paalala, alamin din ang daan kung paano magtungo sa inyong evacuation center. So, yun po yung mga guidelines po natin na dapat po nating alamin. Yes, thank you so much, Belinda. At mula po sa mga impormasyon namin yan para sa araw na ito, ay kailangan na natin magpaalam, Magpaalam. Belinda. Hanggang sa susunod Hanggang po. sa muli po, si Belinda Palima po ito. At ito po si Master Melinda. Magandang Magandang araw po sa inyong lahat.